Kabanata 1151. Kinabukasan, nagising si Sheila na pagod. Sobrang sakit din ng katawan niya. She looked at Severin who was sleeping beside her and said helplessly, "You're too strong that you make me so tired every time. Kailangan kong magsanay ng mas mabuti para maging isang malalim akong master sa lalong madaling panahon." Pagkatapos nun, bumangon na si Sheila at nag-freshen up. Nagpalit siya ng damit at umupo nang nakakross ang mga paa para simulan ang pagsasanay. Ilang sandali pa ay nagpatuloy sa pagtulog si Severin. Nang magising siya, nalaman niyang nagsasanay talaga si Sheila. Kadalasan, mas gusto niyang lumabas sa pamimili at lumabas sa paglalaro. Siguradong nabigla siya. "Sheila, nagsasanay ka talaga, kaya hindi ikaw yun." Ngumiti si Severin. Muling pumasok sa isip niya ang sexing katawan ni Sheila. Naisip niya, nakakaakit talaga ang babaeng ito. Nang matapos si Sheila sa kanyang pagsasanay, binigyan niya ng masamang tingin si Severin. "What do you mean when you said it's so not me? Sinabi mo ito na parang hindi ako mahilig magsanay. Level 8 Grandmaster na ako at hindi pa ako malayong maabot ang level 9. Kapag naging level 1 Profound Master na ako, dapat bigyan mo ako ng mga spiritual herbs para makatulong sa training ko." Tumango si Severin. "Huwag kang mag-alala, hindi ko makakalimutan iyon. Nakagawa na ako ng ilang first grade na low rank at medium rank na alchemical pills kagabi. Bagay sila sa inyo ni Diane. Honey, ikaw ang pinakamahusay." Natuwa si Sheila. Tumakbo siya at tumalon kay Severin, pinulupot ang kanyang mga binti sa baywang nito, at hinalikan siya, "Mahal na mahal kita." "Haha, buti na lang alam mo na." Tumawa si Severin. Pagtalikod niya, nahulog siya sa kama at nasa ilalim niya si Sheila. "May mali." Nagpanik si Sheila. "Hindi. Ito ay tanghali na. Please don't tell me na gusto mo." "Oo, masyado kang cute para pigilan." Ngumiti ng masama si Severin at hinalikan si Sheila. Pareho silang hindi nagpakita hanggang sa malapit na maghapon. Pakiramdam ni Sheila ay hindi na makaimik. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit sinabi sa kanya ni Diane na masaya siyang matutulungan siya ni Sheila na alisin ang ilang pasanin sa kanya. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit. Nalaman niyang napakahirap at nakakapagod para kay Diane na harapin si Severin ng mag-isa dahil napapagod siya matapos ang ilang araw na paglalakbay kasama si Severin. Paglabas nila ng villa, tanong ni Sheila na nasa isip niya. "Severin, bakit feeling ko may gusto sa'yo si Yuka? Nararamdaman mo ba yun?" Hindi nakaimik si Severin. Kumunot ang noo niya. "Hindi pwede. Ilang araw lang kaming magkakilala at hindi kami masyadong nag-uusap." Umiling si Sheila. "Hindi. Iba ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. 2 beses mo siyang iniligtas noong siya ay nasa panganib. At napakagwapo mo at kahanga-hanga. Hindi maraming babae ang makakalaban sa alindog mo." Hindi nagawa ni Severin ang sasabihin. "Ano bang tumatakbo sa isip mo? Bakit mo naiisip ang mga ito?" Marami na siyang nakita at niligawan na iba't ibang lalaki. Hindi ko akalain na madaling umibig si Yuka sa isang tao. "Oh, tara na." Ginawa niya ang mga iyon para sa bulwagan. Hindi pa siya nakipagrelasyon noon. Kung sa tingin mo siya talaga ang klase ng babae, sa tingin mo kaya pa ba niyang ipagpatuloy ang pagiging virgin? Kaya sa tingin ko siya ay talagang isang napakahusay na babae. From the way she looked at it, I am sure may feelings siya sa'yo. Sa tingin mo ba hindi madaling mai-inlove ang isang babae sa isang lalaki dahil lang sa ilang beses lang silang nagkita? "Love at first sight ako nung nakita kita. There's no logic when it comes to love," confident na sabi ni Sheila. "Itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa walang kaparirikan na ito. Subordinate ko siya at boss niya ako. Ayokong lumikha ng anumang hindi pagkakaunawaan." Umubo ng 2 beses si Severin para matakpan ang kanyang kahihiyan. Gayunpaman, isang imahe ni Yuka na mukhang nahihiya ang lumitaw sa kanyang isipan. Kailangan niyang aminin na si Yuka ay talagang isang napaka-sexy na babae. No wonder maraming lalaki ang may gusto sa kanya. Maging siya ay natulala sa hitsura nito matapos siyang makasama ng ilang araw. Minsan, mawawala rin siya sa panaginip kapag naiisip niya ang ngiti nito at ang mahiyaing mukha nito. "Seryoso ka bang nagmamalasakit dyan? I think as long as you like her, she likes you back, and both of your personalities match,
Then it's a go, sabi ni Sheila. Sheila, anong problema mo ngayon? Bakit ka interesado dito ngayon? Sinusubukan mo bang makipag-matchmaking? Sabi ni Severin, na nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Nagkibit-balikat lang si Sheila. Kung ganoon din ang nararamdaman mo, sa tingin ko ay ayos lang. Sigurado akong gagana ito kung pupunta ako at tanungin si Yuka. Kahit sinong babae ay madaling mahuhulog sa iyo pagkatapos kung gaano ka-charming kahapon. Hindi alam ni Severin kung dapat ba siyang matuwa o malungkot sa komentong iyon. Isang beses niyang kinatok ang ulo ni Sheila. Ang tanga mong babae, iniisip ko talaga kung ano ang tumatakbo sa utak mo. It's just a few days since you became my second wife and here you are, trying hard to find a third wife for me. Napangiti si Sheila. Dahil masyado kang makapangyarihan, kailangan ko kayong makahanap ng mas maraming asawa para matanggal ang ilan sa aming mga pasanin. Biglang tumunog ang telepono ni Severin. Halos walang tumatawag sa iyo. Sino ito? Galing ba kay Dayan? Miss ka na ba niya? Biro at hajek-hik ni Sheila nang marinig ang ringtone ng telepono ni Severin. Noong una, akala rin ni Severin ay si Dayan ang tumatawag sa kanya. Habang nilalabas niya yung phone niya, sabi niya, oo naman. Pinaalala mo tuloy kung gaano ako ka-charming kaya dapat tawag iyon ng isang magandang babae. Sino pa kaya ito? Nang makita niya ang caller ID ay parang kakaiba ang ekspresyon niya. Hindi si Dayan ang tumatawag kundi si Gracie. Kaya pala si Gracie ang tumatawag sa'yo. I guess she's the one missing you, not Dayan. Humajek-hik si Sheila nang tumingin siya sa kanya. Huwag mong sabihin yan, baka may gusto siyang malaman sa akin. Pinandilatan ni Severin si Sheila at sinagot ang tawag. Miss Gracie, ano ba ang maitulong ko sa iyo? Kataas-taasang pinuno, may dala akong magandang balita. May balita ako tungkol sa Gales Hall. Humajek-hik si Gracie sa telepono. Haha, ang galing. Ito ay talagang isang piraso ng magandang balita. Dinaig mo na naman ang sarili mo, Gracie. Tumawa ng malakas si Severin matapos matanggap ang magandang balita. Sabi ni Gracie, hindi ako sa pagkakataong ito. Ang mga miyembro ng Moss Hall ang nakaalam. Sinabi nila sa akin at tinawagan kita. Nakikita ko, kahit sino pa ang nakaalam, magaling kayong lahat. Sa katunayan, labis na nasasabik si Severin. Sa totoo lang, higit akong nag-aalala tungkol sa Gales Hall. Bakit naman? Kumunat ang noo ni Gracie at curious na tanong. Napangisi si Severin, dahil sa pangalan. Isipin mo na lang kapag sinabi mo sa ibang tao na miyembro ka ng Gales Hall. Napakasama nito. I don't think I can't stand it at sana mapalitan ko ang pangalan. Tumango si Gracie. Naiintindihan ko ang sinusubukan mong sabihin. Pinagtatawanan din ng mga tao ang Equus Hall sa pagsasabing isang grupo ng mga asno. Pero mas maganda kung ikumpara mo ito sa Gales Hall at Sus Hall. Iniisip ko noon ang tanong na ito at iniisip kong papalitan ng Gales Hall ang kanilang pangalan. Buti na lang hindi nila ginawa. Oo, kung ginawa nila, mahihirapan tayong hanapin sila. Nakakaramdam ako ng kagaanan ng malaman kung may balita kami tungkol sa kanila ngayon. Nakahinga ng maluwag si Severin. Okay, ipapadala ko sa iyo ang mga detalye mamaya. Hindi naman sila masyadong malayo sa kinaroroonan mo. Tumango si Gracie. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong siya, ano ang sitwasyon dyan? Nahanap mo na ba ang Taurus Hall? Sagot ni Severin, oo naman. Ibinebenta na nila ang kanilang negosyo ngayon at papunta na sila sa Southlink City sa loob ng ilang araw. Maganda yan. Tumawa si Gracie at in-end ang tawag. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang impormasyon tungkol sa Gales Hall kay Severin. Tiningnan ni Severin ang impormasyon at bumulong, ang hallmaster ng Gales Hall ay si Nancy Zyke. Ito ay matatagpuan sa Nine Dragon City, isang lungsod sa Nine Draco Province. Walang eksaktong address. Ayon sa impormasyon, si Nancy ay isang magandang babae at tinatayang level 4 na warrior king. Napangiti siya. Nine Dragon City, isa pang malaking lungsod. After hearing that, Sheila said, it's not too far away from us. Ang Skysian City ay nasa hangganan sa pagitan ng Nine Draco Province at Skystream City. Kung magdadrive tayo doon,
malamang naaabutin lang tayo ng 7 o 8 oras para makarating doon. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Honey, pupunta ba tayo doon pagkatapos na maayos ang lahat dito? Bakit hindi tayo magmaneho papunta doon? Ang masaya at nag-aabang na hitsura ni Sheila sa kanyang mukha ay nagsabi kay Severin na iniisip ni Sheila na tamasahin ang mga tanawin sa paligid ng kalsada. Kaya naman tumanggaw siya. Oo naman, kung yan ang gusto mo, wala akong pakialam. Labis na ikinatuwa ni Sheila. Ang galing, hindi ko inaasahan na pupunta tayo sa Nine Dragon City. Ito ang pinakaabalang lungsod sa lahat ng iba pang lungsod sa Nine Draco Province. Tumanggo si Severin. Oo, pareho ito sa Skystream City. Maaari itong maging isang holiday. Sa impormasyon, parang babae rin ang hallmaster ng Gales Hall. Isang maganda. Inikot ni Sheila ang kanyang mga mata at sinabing, anong ibig mong sabihin dyan? May diskriminasyon ka ba sa mga babae? Anong mali sa pagiging hallmaster ng babae? Kung handang magsanay ng husto, ay hindi bababa sa katulad din ng mga lalaki. Awkward na ngumiti si Severin at nagpaliwanag sa sarili. Hindi ako nagdidiskrimina sa mga babae. Nagtataka lang ako kung bakit maganda at kabataang babae ang hallmaster para sa Moss Hall, Serpent Hall, Taurus Hall, at Gales Hall. Kalahati ng 8 bulwagan na nakita ko ay pinamumunuan lahat ng magagandang dalaga. Hindi ba coincidence iyon? Matapos marinig iyon, naisip din niya na medyo kakaiba ito. Tama yan. Ang proporsyon na ito ay hindi malamang. Sa teoryang pagsasalita, mas gugustuhin ng maraming tao na maging master ng bulwagan ng isang tao. Ito ay hindi bihirang makahanap ng isang babae na isang hallmaster ngunit hindi marami. Gayunpaman, mayroon kang 4 na babae bilang mga master ng bulwagan at lahat sila ay napakaganda at bata. Biglang may tumama sa kanya. Nagningning ang mata niya. Sa tingin mo, ito ba ay isang kaayusan ng iyong Panginoon? Tumanggo si Severin. Laging iba ang iniisip ng matandang wako sa iba. Siguro sinadya niya iyon dahil natatakot siyang hindi ako makahanap ng mapapangasawa. Tinakpan ni Sheila ang bibig at tumawa. Haha, marahil ay inayos sila ng iyong amo na maging asawa mo. Alam niya kung gaano kakaganda at halos kasing edad mo lang sila. Mas mabuting pahalagahan mo at huwag biguin ang iyong Panginoon. Nahiyang ngumiti si Severin. Masyado ka bang mapagbigay? Masaya ka bang ibahagi ako sa ibang tao? Napangiti si Sheila. That's because I think Gracie, Yuka, and the others are pretty nice. Napaka-talented nila. Mas maganda rin sa akin. Sa palagay ko rin ay magiging mas masaya kung lahat tayo ay makakapaglaro ng mabuti ng magkasama, mamili ng magkasama, at magsasanay ng magkasama. Buti na lang marami pang tao sa paligid. Higit sa lahat, maibaba nila ni Dayan ang kanilang mga pasanin kung handa si Severin na makakuha ng mas maraming asawa. Napakalakas at malakas talaga niya para silang dalawa lang ang makahawak. Bilang karagdagan, pareho silang magiging abala sa pagsasanay. Maraming oras pa ang natitira para makasama sila ni Severin. Napaawang ang bibig ni Severin. Alam kong maraming padre de pamilya o gobernador ang marami ring asawa. Ngunit lahat sila ay hindi nagkakasundo sa isa't isa. Bakit sa tingin mo magiging masaya ito kapag marami akong asawa? Tingnan ko kung malamig ang puso mo. Inilagay ni Sheila ang kanyang mga kamay sa likod niya at ipinagmamalaki ang kanyang ulo. Napag-usapan na namin ni Dayan noon. Tutol kami kung umibig ka sa isang babaeng mahilig makipag-away at manloko ng iba. We don't mind if your other women can get along well with us. Tingnan mo lang kami ni Dayan. Magkasundo lang kami. Plus I don't think Gracie or Yuka are bad women. Well, hindi ko pa nakikilala si Nancy kaya hindi ko alam kung anong klaseng babae siya. Kabanata 1155. Hindi alam ni Severin kung ano ang magiging reaksyon. Oo, matatanggap ko kung sasabihin mong alam mo kung anong klaseng babae si Gracie. Pero ilang araw pa lang kaming magkakilala ni Yuka, sinasabi mo na parang kilalang kilala mo siya. Mahalaga para sa amin na gumugol ng mas maraming oras sa ibang tao upang makilala siya ng mabuti. Sobrang confident ni Sheila sa sarili. Ang babaeng nakakakilala sa babae ang pinakamahusay. Kahit na kailangang isakripisyo ni Miss Yuka ang kanyang sarili para ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng Taurus Hall,
at hindi niya ipinagpalit ang kanyang katawan sa anumang pabor. Iyon ay sapat na upang ipakita na siya ay isang mabuting babae. Oo, ilang araw ko lang siyang nakilala pero nagtitiwala ako sa aking paghuhusga. Hindi mapakali si Severin na makipagtalo kay Sheila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, sabi niya, sa palagay ko ay makakaalis na tayo at magmaneho sa Nine Dragon City bukas. Tumango si Sheila, anong sasakyan ang imamaneho natin? O hilingin na lang natin kay Miss Yuka na mag-ayos ng sasakyan para sa atin. Tumango si Severin, maganda yan, tinatamad akong bumili ng bago. Dahil nasa kalagitnaan sila ng pag-aayos ng lahat, I'll just tell her to get us a car. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila na magtungo sa South County kapag natapos na nilang ayusin ang lahat dito, I'll tell Diane and the other hall masters. Pag dumating si Yuka at ang iba pa, maaaring sunduin sila ni Larry at tulungan silang maghanap ng matitirhan. Sa tanghalian, sinabi ni Severin kay Yuka ang kanyang plano. Ano, mayroon kang impormasyon sa lokasyon ng Gales Halls. Napakagaling. Ibig sabihin kailangan mo lang maghanap ng 4 pang bulwagan. Binabati kita. Natuwa si Yuka sa narinig. Pinag-isipan ito ng mga dakilang elder at nagtanong, kataas-taasang pinuno, alam mo ba kung ano ang kanilang kasalukuyang sitwasyon? Kailangan mo ba kaming sumama sa iyo? Sabi ni Severin, hindi na. Siguraduhin niyo lang na ayusin niyo ang lahat dito. Kapag tapos na kayo, maaari na kayong magtungo sa South County Mansion. I contact my family and the other hall masters. Nandyan sila para piliin ang lahat at tulungan kayong makahanap ng tirahan. Salamat, Supreme Leader, sabi ng Great Elder. Tumingin si Severin kay Yuka at sinabing, Yuka, pwede ka bang maghanda ng sasakyan para sa amin? Hindi masyadong malayo dito ang Nine Dragon City. Kaya napagdesisyonan namin ni Sheila na mag-drive doon bukas ng umaga. Tumango si Yuka. Walang problema, maaari kang pumili ng anumang mga kotse mula sa garahe. Kinabukasan, dinala ni Yuka sina Severin at Sheila sa garahe. Maraming sasakyan ang nakaparada sa loob. Mula sa mga super luxury na kotse hanggang sa mga karaniwang sasakyan tulad ng Audi A4. Tumingin si Severin sa Audi A4 at sinabing, Sheila, I think we should stay low profile. Dapat itong gamitin natin ang Audi A4 na ito. Bukod, hindi na natin kailangan pa mag-drive nito pabalik sa South County. Masyadong malayo. Tumango si Sheila, wala akong problema dito. Napangiti si Yuka. Pagkatapos ay hinanap niya ang susi para ipasa ito kay Severin. Kataas-taasang pinuno, sa palagay ko ay dapat na kaming umalis papunta sa South Link City bukas. Hihintayin ka namin doon. Tumango si Severin, sige. Maaari tayong magdiwang ng magkasama kapag nahanap ko na si Nancy at ibalik din siya sa South Link City. Okay, hihintayin kita. Ang paraan ng pagngiti ni Yuka ay nakakaakit at nakakaakit. Ilang sandali, umalis na sina Severin at Sheila patungong Nine Dragon City. Haha, napakasaya nito. Ang tagal ko nang hindi nakapag-drive. Bigla akong nakaramdam ng nakaka-relax at komportableng pagmamaneho sa kalsada at nakikinig ng musika. Pagkaraan ng ilang saglit sa pagmamaneho, mas nasasabik si Sheila. Siya ang nagpilit na maging driver. Bilang pasahero, walang magawa si Severin kaya inilabas niya ang kanyang sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Naging abala ako sa pagsasanay at paggawa ng mga alchemical na tableta sa nakalipas na ilang buwan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na mag-relax at mag-enjoy ng ilang oras paminsan-minsan. I find it very relaxing na pagmasdan ng view ngayon. Matapos magmaneho ng mahigit 4 na oras, nagmaneho sila papunta sa isang maliit na bayan. Ito ay isang bayan na malapit sa isang lambak. May nakita akong restaurant doon. Magpahinga muna tayo at mag-lunch. Malamang makakarating tayo sa Nine Dragon Province bago sumapit ang gabi. Napangiti si Sheila nang makita ang restaurant. Tumango si Severin. Pagkatapos nito, sinubukan niyang maramdaman ang antas ng espiritual na enerhiya sa hangin. Wow, ang antas ng espiritual na enerhiya sa hangin dito ay medyo mayaman. Ito ay isang magandang lugar upang magsanay. Talaga,
Sa palagay mo, maaaring mayroong isang nakatagong pamilya na may natamo dito. Matapos maramdaman ang espiritual na enerhiya sa hangin, nagtanong si Sheila. Umiling si Severin. Oo, ang espiritual na enerhiya ay lubos na mayaman ngunit ang mga nakatagong pamilya na iyon ay karaniwang may sariling diskarte sa pagkamit at karamihan sa kanilang mga miyembro ay may pagkamit. Ang antas ng espiritual na enerhiya sa bayang ito ay hindi sapat para sa kanila dahil ang saklaw ay masyadong maliit. Higit sa lahat, walang angkop na kagubatan sa paligid dito upang manghuli ng kayamanan. Tumango si Sheila matapos marinig ang paliwanag, nakikita ko. Kaya't sinasabi mong mas gusto ng mga nakatagong pamilya na manatili sa isang lugar na may masaganang espiritual na enerhiya sa hangin at sa isang lugar na may kagubatan. Tumango si Severin. Oo, mas mainam na isang kagubatan na may mga espiritual na damo na maaaring tumagal sa kanila sa mahabang panahon. Para masigurado nila ang mahabang kaunlaran ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Hehe, nakikita ko. Nagtataka ako kung bakit hindi namin madalas makita ang mga miyembro ng mga nakatagong pamilya at sekta na lumalabas sa makamundong mundo. Nakuha ko na ang sagot ko ngayon. Ang antas ng espiritual na enerhiya sa karamihan ng mga lugar sa makamundong mundo ay hindi sapat na mayaman upang maakit sila. Sa wakas, naintindihan din ito ni Sheila. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang naglalakad papunta sa restaurant. Dinala sila ng waitress sa kanilang mesa sa ikalawang palapag. Magandang araw po. Ano ang gusto niyong e-order ngayon? Nag-aalok ang restaurant ng sariwang karne ng halimaw ngayon. Ang pinakamahusay na paraan upang lutuin ito ay ang paggawa ng sopas mula dito. Gusto niyo bang subukan ito? Nang nasa mesa na sina Severin at Sheila, nakatayo doon ang waitress at nagrekomenda ng mga pagkain na inirerekomenda ng restaurant. Nakasuot siya ng uniforme na ganap na sumasalamin sa kanyang sexy curve. Sa kamay niya, may dala siyang menu. Naintriga si Sheila sa ideya ng pagkain ng sariwang karne ng halimaw. Nagningning ang mata niya. Oh, talaga, pagkatapos ay gusto naming magkaroon nito. Dapat sapat na yun para sa aming dalawa. Walang problema, mayroon kaming ilang mga lasa ng sopas na mapagpipilian. Mangyaring pumili ng isa. Hinintay ng waitress si Sheila na matiyagang maupo bago ipasa ang menu kay Sheila. Tumingin si Sheila sa menu, pumili ng flavor, at ibinalik ang menu sa waitress. Magalang nang umiti ang waitress at nagtanong, gusto niyo bang umorder ng anumang alak o inumin? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si Sheila. Oh, kung gayon gusto naming magkaroon ng isang bote ng red wine. Anumang bote ng red wine? Mukhang natigilan ang waitress pero tumagal lang iyon ng ilang segundo. Maya-maya, mabilis niyang ibinalik sa kanyang mukha ang propesyonal na ngiti. Tinatanggap lamang namin ang espiritual na bato bilang kabayaran dahil nag-order ka ng sariwang halimaw na sopas. Ang isang bote ng red wine ay hindi masyadong mahal ngunit nagkakahalaga din ito ng isa o dalawang mababang uri ng espiritual na bato. Ang premium na red wine ay nakapresyo sa 10 mababang uri ng espiritual na bato. Naisip niya na mas mabuting ipaalam ng mas maaga ang presyo kung sakaling magreklamo ang customer tungkol sa presyo, mamaya. Ngumiti si Severin, at pinitik ang kanyang kamay para kumuha ng isang medium grade na espiritual na bato, at inihagis ito sa waitress. Ito ay dapat sapat na upang bayaran ang bill. Sinalo ng waitress ang bato at ngumiti. Oo, ito ay higit pa sa sapat. Ngumiti si Severin, panatilihin ang sukli. Natuwa ang waitress sa narinig at mabilis na pinagsalikop ang kanyang kamay para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Salamat po sir. Magpaluto na ako ngayon. Samantala, sa kabilang sulok ng restaurant, may 3 lalaki na magkakasamang nakaupo sa isang mesa. Nanatili silang nakatingin sa kinauupuan nina Severin at Sheila. Sila ang kilalang 3 malalapit na magkaibigan sa South Town. Ang kanilang mga pamilya ay kapansin-pansin at makapangyarihang mga pamilya sa South Town. Susubukan ng mga mamamayan ng South Town na iwasan silang makilala sa anumang dahilan, dahil kilalang binubuli nila ang sinumang gusto nila at walang maglalakas loob na parusahan sila sa lahat ng krimen na kanilang ginawa. Si Jamil ay isang chubby na lalaki. Mahilig magsuot ng puting sando si Marcel. Mas maitim ang kulay ng balat ni Leroy. Nanlaki ang mga mata ni Jamil nang makita si Sheila.
Napakaganda ng chicks na iyon. Tingnan ang kanyang mahahabang patas na mga binti. Hindi ko maiwasang tingnan ito. Mabilis na tumingin si Marcel at lumunok. Yung katawan. Ang perpektong katawan ng Orosa. Hindi ko matindaan na nakita ko siya sa bayan noon. Katulad ng dalawa, tumingin din si Leroy. Pagkatapos noon, binigyan niya ng tingin ang dalawa pa. Hindi ko pa sila nakita sa bayan. Dito lang yata sila humihinto para magpahinga. Dahil pareho nating gusto ang babae, bakit hindi tayo maghanap ng pagkakataon at agawin ang babaeng iyon? Noon pa man ay inaakala ni Jamil na malakas siyang tao dahil level 1 warrior king siya sa kanyang edad. Ngumiti siya ng masama at sinabing, "She's really something." Leroy, tama ka. Nakakahiya kung palalampasan natin ang pagkakataon. Ayokong lumingon at magsisi sa hinaharap. Pagkatapos nito, tumingin si Leroy kay Marcel at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Hamalakhak si Marcel. Ang kasumpa-sumpa na tatlong malapit na magkaibigan ng South Town. Sa tingin mo ba mapapalampas ko ito? Dahil binabagtas lang nila ang bayan, iisa lang ang daan na dadaanan nila mamaya. Ipagpatuloy natin ang pag-inom ngayon at kailangan lang nating maabot ang Yolan Valley bago nila gawin. Halos walang tao doon. Maaari nating patayin ang lalaki at kaladkarin ang babae sa kagubatan mamaya. Haha, Marcel, naplano mo na ang lahat. Iyan ang magandang gawin. Malabong malaman ng aking ama ang ganoong paraan. Ayokong magalit ulit siya sa akin. Ang Yolan Valley ay talagang isang magandang lugar at 5 milya ang layo nito mula sa bayan. Walang makakakita sa ginagawa natin. Tumawa ng malakas si Leroy. Nagpatuloy ang pag-inom nilang tatlo hanggang sa nakita nilang nagsimulang kumain sina Severin at Sheila. Hiningi nila ang kanilang bill at agad na umalis. Wow, ang sarap naman ng sabaw. Mabango na mabango, at ang lasa ay masarap. Mukha namang kontento at masaya si Sheila matapos humigop ng isang kutsara na sabaw. Natuwa si Severin nang makitang nasasarapan si Sheila sa sabaw. Ang iniisip mo lang ay pagkain. Ikaw ay talagang isang masugid pagdating sa pagkain. Napangiti si Sheila. Anong masama sa pagiging foodie? Gusto kong kumain ng kahit anong pagkain na gusto ko. Higit sa lahat, mapanatili ko ang bigat ng aking katawan kahit gaano pa karami ang kinakain ko. Alam mo ba kung gaano karaming mga batang babae ang gustong magkaroon nito? Sabi ni Severin, "Don't worry. Tangkilikin lamang ang lahat ng mga pagkain na gusto mo. May alam akong recipe para gumawa ng alchemical pill para mabawasan ang timbang ng iyong katawan at hindi mo kailangang mag-alala na tataba ka ulit kapag huminto ka sa pagkain ng alchemical pill." Ano? Alam mo ba talaga kung paano gawin ang alchemical pill na iyon? Ang mundong ito ay puno ng kababalaghan. Nanlaki ang mga mata ni Sheila na para bang may nadiskubre siyang bagong mundo. Makalipas ang kalahating oras, tumayo si Sheila na sobrang kontento sa pag-unat ng kanyang likod. Ito ay napakasarap. Buti na lang at napagdesisyunan nating huminto dito para mananghalian at buti na lang hindi tayo pumunta pa doon. Kung hindi, hindi natin mahihigop ang sopas na ito. Ngumiti si Severin. Sige, mag-ayos tayo ng barbecue kapag libre ako. Mas masarap pa ang mga karneng iyon kaysa rito. Hindi siya pinaniwalaan ni Sheila. Nagbibiro ka. Hindi ko alam na magaling ka sa barbecue. Ang karne ng halimaw na ginawang sopas na ito ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko. Hindi ako naniniwala na maaari kang gumawa ng mas mahusay na karne ng halimaw kaysa sa sopas na ito. Iyon ay dahil hindi mo pa nasubukan ito dati. Let's go, foodie. Huli na. Maaaring hindi natin maabot ang 9 Dragon City bago magdilim ang kalangitan kung mabagal kang magmaneho mamaya. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Sheila at naglakad pababa. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa kanilang road trip. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang Yolan Valley. Mag-ingat ka, paalala ni Severin. 2 malalaking bato ang bumagsak mula sa bangin sa itaas nila at hinarangan ang daan sa unahan nila. Hindi pwede. Gaano kadalas mo nakikita ang 2 batong nahuhulog mula sa itaas? Bumaba ng sasakyan si Sheila para tignan ng malapitan. Bumaba din si Severin sa sasakyan at tumawa. Hindi ito nagkataon. Paano nahuhulog ang 2 bato kung napakaganda ng panahon? Kumunot ang noo ni Sheila. Sinasabi mo bang may gumawa nito ng kusa?
Tumango si Severin. Kasabay nito, lumipad ang tatlong tao at lumapag sa harapan nila. Nandito na kayo sa wakas. We're starting to wonder if you two will drive past this place or not, sabi ni Leroy habang nakatingin kina Severin at Sheila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Samantala, walang pakialam si Jamil na naroon si Severin at hayagang pinagmasdan ang katawan ni Sheila sa kanyang mga mata. Ang iyong cute na mukha at ang napakarilag na katawan ay bagay na bagay. Hindi ako makapaghintay na hawakan ang iyong mukha at katawan. Napakunot ang noo ni Sheila nang marinig iyon. So I take that you guys are not here to rob us. Nang makita niya ang mga ito na lumilipad, akala niya ay pagnanakawan sila. Pero, parang nagkamali siya. Ngumiti ng masama si Leroy. Hindi. Nandito para pagnakawan ka ngunit hindi ang iyong pera. Nandito para pagnakawan ka. Haha, napangiti si Severin. Nakawin ang babae ko. Kayong tatlo, siguradong banibiro niyo ako. Oh, lahat kami ay level 1 warrior king at halos magkapareho ang aming kapangyarihan sa mga matatandang tao sa bayang ito. Akala mo ba nagbibiro kami? Humakbang pasulong si Leroy habang mayabang na nagsasalita. Samantalang, ngumiti si Marcel. Guys, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. I am sure nagpapanggap lang siya na hindi siya natatakot sa atin. Ito ay isang magandang plano ngunit hindi ganoon katanga para mahulog dito. Nakikita ko, kaya kayong lahat ay level 1 warrior king. Kamukhang kamukha niyong tatlo ang tatlong stooges na walang ideya na maraming tao na mas malakas kaysa sa inyo dyan. Gayunpaman, talagang may katapangan kayong pigilan kami at subukang nakawan ako. Bagamat hindi mataas ang nakuha ni Sheila, alam niya kung gaano kalakas si Severin at hindi siya natatakot kina Jamil, Marcel, at Leroy. Medyo maanghang ang personalidad mo, Little Missy. Hindi na ako makapaghintay. Iniangat ni Leroy ang kanyang kamay gamit ang espiritual na enerhiya at dumiretso kay Severin. Patayin ko muna ang lalaki mo at madadala ka namin ng walang pawis. Haha, I dare you, ngumisi si Severin. Nang walang anumang kahirapan, iniwasan niya ang pag-atake ni Leroy. Bilang ganti, hinampos niya ang dibdib ni Leroy. Bang! Si Leroy ay pinalipad ng ilang talampakan ang layo. Napakalakas ng impact kaya nabasag ang mga bato nang tamaan sila ng katawan ni Leroy. Nang bumagsak siya sa lupa, nangingisay siya. Ano? Natakot sina Jamil at Marcel. Namutla ang kanilang mga mukha. Napakabilis ni Severin kaya hindi nakapag-react si Leroy. Kung hindi, mapapatay si Leroy sa isang putok. Takbo! Nang mapagtanto nila kung gaano kalakas si Severin, nagpasya silang tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ni Severin ng pagkakataon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang dalawang espiritual na enerhiya na lumilipad na mga espada. Sina Jamil at Marcel ang target. Lumipad ang mga lumilipad na espada patungo sa kanila at tinamaan sila. Pareho silang nahulog mula sa himpapawid. Humagic hik si Sheila. Deserve nila ang pagtatapos na ito. Pupunta ako at hanapin ang kanilang storage ring. Kabanata 1160. Pagkatapos nito, tumakbo si Sheila sa mga bangkay upang kunin ang kanilang mga masamsam. Samantala, ikinaway ni Severin ang kanyang kamay at ang mga bato ay sumabog sa mas maliliit na piraso. Nang tumakbo si Sheila pabalik sa kinaroroonan ni Severin, nagreklamo siya pagkatapos tingnan ang mga storage ring. Dang! Napakahirap ng mga lalaking ito. Mayroon lamang silang ilang mga espiritual na bato sa kanilang mga storage na singsing. Wala man lang akong nakikitang spiritual herbs. Ginulo ni Severin ang ulo ni Sheila. Kaya hindi ka lang isang mahilig sa pagkain, kundi isang mang-aagaw din ng pera. Gustong-gusto ng lahat ang kayamanan. Ako ay umaasa na makahanap ng pangalawang grado o ikatlong grado na espiritual na damo sa kanilang storage rings. Sheila chuckled at ipinasa ang storage rings kay Severin. Hindi ko ma-access ang storage ring dahil hindi pa ako malalim na master. Nakakainis na ito. Maaari akong tumingin sa loob ngunit hindi ko mailabas ang mga bagay. Naaliw si Severin. Huwag kang mag-alala. Malapit ka nang makarating doon.
Matapos mailipat ni Severin ang mga espiritual na bato sa kanyang storage ring, sumakay sila sa kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa Nine Dragon City. Nang magdilim na ang langit, sa wakas ay narating nila ang Nine Dragon City. Sinabihan ni Severin si Sheila na iparada ang sasakyan malapit sa isang hotel at pumasok sa hotel. Pagkatapos nilang bayaran ang kwarto ng hotel ay lumabas na sila para kumuha ng kanilang hapunan. Habang nasa daan, lumingali-nga si Sheila sa paligid at nagtanong, "Severin, sa tingin mo ba dapat akong magsuot ng mahinhin? Dapat ba akong magsuot ng isang bagay na hindi gaanong nagpapakita?" Kumunot ang noo ni Severin dahil hindi niya alam kung bakit biglang itatanong ni Sheila iyon. "Bakit naman, maganda ka naman sa outfit na ito." Sagot ni Sheila, "Oo, alam kong maganda ako sa suot kong ito. Pero maraming lalaki ang patuloy na nakatingin sa akin. Ayokong makaakit ng maraming atensyon at magdulot ng gulo sa iyo." Hindi alam ni Severin kung ano ang magiging reaksyon. "Hindi mo sinasadya. Besides, I'm proud that my wife is so good looking and you're not wearing something that's revealing too. Hindi mo kasalanan kung may mga lalaking magtatangka na may gawin sa'yo. Ibababa ko na lang sila kapag nangyari iyon. Ang mga taong iyon ay nararapat na parusahan pa rin." Naantig nito ang puso ni Sheila. Kinagat niya ang kanyang mga labi. "Okay, as long as you don't think na mas nagdudulot pa ako ng problema sa'yo." Pinulupot ni Severin ang kanyang braso sa baywang ni Sheila at sinabing, "Hayaan mo silang magselos sa akin. Ibig sabihin lang ay napakaganda mo at iyon ang nagpapasaya sa akin. Kahit na magsuot ka ng isang bagay na hindi gaanong nagpapakita, makakaakit ka rin ng pansin dahil napakaganda mo. It's not like you can wear a mask to cover your face every time you go out." Gumaan ito ng mood ni Sheila. Masaya silang nagpatuloy sa pagkukwentuhan at nagpasyang kumain sa medyo magarbo na restaurant. "Oh, aking Diyos! Sobrang mahal ng mga pagkain dito. Tingnan mo ang presyo," reklamo ni Sheila pagkatapos tumingin sa menu. Ito ay hindi dahil hindi nila ito kayang bayaran. Ang interior design ng restaurant ay hindi nakapag-isip kay Sheila, isa itong high-class na restaurant kaya naisip ni Sheila na isa lang itong normal na family restaurant. Obviously, mali si Sheila. Hindi ito isang lugar kung saan pipiliin ng mga normal na tao na kumain. Narinig ng waitress ang reklamo at nakangiting nagpaliwanag, "Miss, kilala kami sa aming presyo. Pero marami pa rin sa amin ang kumakain. Alam mo ba kung bakit? Sobrang sarap kasi ng food namin. Kaya kami ay pwede magtakda ng mas mataas na presyo sa menu." "Oh, talaga? I don't mind basta masarap ang pagkain." Dinilaan ni Sheila ang kanyang labi. Nagniningning din ang mga mata niya.